para po sa devotion natin patungkol po kay Jesus, the servant of the Lord. Now, dito po sa devotion natin, inumpisahan po natin sa tanong na bakit yung Bible ay parang jigsaw puzzle? Now, ako po, nung bago-bago pa lang ako nag-aaral ng Biblia, hindi ko talaga siya maintindihan. Akala ko yung Bible parang bits and pieces na magkakahiwalay, na random, pwede mong buksan anywhere, tapos babasahin mo. Hindi ko nauunawaan na yung Bible pala isang storya lang. Bagamat sinulat siya ng mahigit sa, or more or less, 40 different authors living in different time frames. Magkakaiba, thousands of years yung pagitan ng mga authors. Yung iba, hundreds of years. Nabuhay sila sa iba't ibang sitwasyon, iba't ibang konteksto, iba't ibang kaharian. Mostly same kingdom, pero iba't ibang sitwasyon. Pero bagamat magkakaiba sila, madalas di sila magkakilala. Yung mga authors na yon, they're writing about one person. Yung buong Biblia, 66 books in all, no? We have the 39 books of the Old Testament, 27 books of the New Testament. Magkakaiba mga writers, pero lahat po ng yun ay patungkol lang kay Jesus. From Genesis to Revelation, patungkol lang po ito sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Now, sa Old Testament pa lang, pag binasa mo yung mga unang pahina niyan, makikita mo na agad si Jesus, no? Sa umpisa, mahirap, hindi mo maintindihan, nagbabasa ka lang. Pero habang napupunta ka sa New Testament, nakikita mo na nandun na pala si Jesus. Unang verse pa lang ng Bible. First 3 verses pa lang ng Bible, makikita mo na si Jesus. So, basically, yung Old Testament, binibuild niya yung pagdating ng Messiah, pagdating ng Panginoong Jesucristo. Madalas niyo pong naririnig sa akin yung Genesis chapter 3 verse 15. Nung nahulog ang tao sa pagkakasala, in that chapter, same chapter, Genesis chapter 3, ipinangako na ng Diyos yung pagdating ng Messiah. Siya yung Messiah na dudurog sa ulo ni Satanas. So, mula Genesis 3:15, slowly but surely binibuild na yung expectation na darating yung Messiah. So, kung ikaw yung nabuhay sa panahon nila, na magkakaroon ka ng idea, si Jesus pala, siya yung kung anak ka ni Abraham, anak ka ni Adan at Eva, no? Tapos tinuturo sa ni Adan at Eva, alam mo ba yung Messiah, sabi ng Diyos, siya yung dudurog sa ulo ng Satanas, no? So may idea ka na. Tapos pagdating ni Noah, magkakaroon ka na naman ng idea na pagdating pala ng Messiah, yung meron palang judgment, no? At by the way, pag nakita mo yung kabuuan ng story ni Noah, pati yung arko, lahat yung patungkol kay Jesus. Madalas po na inilalarawan ng New Testament, yung second coming ng ating Panginoong Jesucristo ay parang sa panahon ni Noah. Or yung judgment, no? Marami po kasing konteksto yan na may kinalaman sa Panginoong Jesucristo. And then pagdating ni Abraham, maunawaan mo na yung Messiah, siya pala yung sa pamamagitan ng Messiah, pagpapalain lahat ng mga bansa. Panahon ni David, yung Messiah darating sa pamamagitan ng Messiah, paghaharian niya lahat ng mga bansa. Genesis 49:10, siya yung magagaling siya kay Judah at lahat ng mga bansa susunod sa kanya. Madami, sobrang dami, no? Madalas ko naman tinatalakay yan sa channel natin. Pero doon pa lang sa Old Testament, parang binubuo siya na puzzle hanggang sa makita mo sino ba talaga si Jesus, no? So, bakit ganito tayo mag-interpret ng Bible? So, bakit natin i-interpret yung Bible na parang jigsaw puzzle na every piece of the puzzle is about Jesus Christ? Well, kasi ang ating Panginoon Jesucristo sa Luke 24:27-44, siya yung nag-interpret ng Old Testament. Sabi niya, and beginning with Moses, panahon pa lang ni Moses,
panahon pa lang ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, first 5 books of the Bible. Si Moses po nagsulat noon. And all the prophets, mula Genesis hanggang Malakay, yung mga prophets na nagsulat doon, sabi dito, He explained to them what was said in all scriptures. Pinaliwanag ng ating Panginoon Jesucristo kung anong nakasaad sa banal na kasulatan concerning Himself. So, sinasabi ni Jesus Christ, alam mo yung Old Testament na meron kayo? Lahat yan patungkol sa akin. At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa Kanya sa lahat ng mga kasulatan. Verse 44, He said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me. Ano sabi ni Jesus? Written about me. Saan? In the law of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The prophets ay na yung Zechariah, Haggai, Malakay, Daniel, Joel, Amos, Obadiah. Ang dami, no? Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, yung mga prophets. And the Psalms, yung mga wisdom literature, Salmo. So, lahat ng ito, patungkol kay Jesus, sabi niya. Alam niyo po sa Salmo, pag nagbasa kayo ng Psalms, kala niyo mga awit lang yan. Patungkol kay Jesus yan eh. Yung mga Salmo po ay tinatawag nating Messianic Psalms. So, meron talagang mga Salmo na obvious patungkol talaga kay Jesus. In fact, yung Psalm 110 verse 1, ito yung sinishare ko sa inyo, madalas na favorite verse ng mga New Testament writers. Favorite verse ng mga manunulat sa New Testament, Psalm 110 verse 1. Kasi ito ay patungkol kay Jesus Christ at sa kanyang paghahari. So, Salmo yun, pero patungkol pa rin kay Jesus. So, yung buong Old Testament hanggang New Testament, lahat yan ay parang jigsaw puzzle. Bawat parte niyan patungkol yung kay Jesus. And the more you study the Bible, the more you will discover who Jesus is. The more you study the Bible, the more you will get to know our Lord and Savior. So mga kapatid, lagi po tayo magbasa ng Biblia at mas kilalanin natin sino ba si Kristo sa ating mga buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I hope to see you again tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions. God bless you po.